po si Evelyn Timario Morada, mula po sa Tansa, Cavite, 45 years old. Bago po ako dumating sa profession na to bilang daycare worker po, ako po muna ay nagtrabaho sa factory worker. Kasalukuyan po noon, nag-stop po ako gawa po ng aking ina ay nagkasakit. After po noon, may kakilala po ako na lumapit po sa akin para po pumasok po sa profession na to. Sa una po, medyo kinakabahan kasi hindi ko naman po talaga alam na dito ako mapupunta sa profession na to. Nung unang araw ko ng medyo mahirap kasi sabi ko lang, ganito na may nagwawala, may umiiyak. Paano ko kaya to i-handle? Siyempre, iisip din ako ng paraan. Nanonood din ako siyempre ng regarding sa mga bata, kung paano ko i-handle ng ganito. Kasi yung batang mga ganyan, dapat kasi makuha mo muna yung loob nila para ma-attach siya sa'yo. So, tinry ko lang po ng ilang months. Nagturo ako din sa mga bata ng 4 years old, below. Yun. Tapos hanggang sa tumagal, hindi ko namamalayan na yun, dire-diretso na-absorb ko na hanggang pati sa mga magulang. So, magigising ako ng alas 4 ng madaling araw. Mag-prepare na ako ng food ng asawa ko. Baon. So, matapos man po ako ng 5 or 6 o'clock na umaga, prepare naman ako sa sarili ko noon. So, 7 pa lang, nandito na ako. Bago magsimula, nandiyan na sila, papasok na. Pag nabuo na kami at kompleto na, mag-start na kami sa prayer, tapos sa mga sayaw, tapos tsaka ko po ipapasok yung lesson ko. Yung mula umaga na iba't ibang klaseng bata, na per session, 25 na bata, sa susunod naman na batch, ganyan ibang klaseng bata na naman. Sabi ko, ayoko na yata, parang hindi ko na kaya to, sabi ko sa sarili ko. Pero yun yung naging dahilan naman para magpatuloy naman ako. Natututo ako sa kanila kasi yung time na to, ay hindi ko namamalayan na natututo ako gawa nung pagtitiis. Kasi yung mga bata na titiis ko na, so bata na yun. So sa ibang mga bagay, so halimbawa sa asawa, yung mga bata nga na pagtitiisan ko. Kasi natuto ako magtiis sa mga bata plus magulang, na-extend hanggang bahay, hanggang sa pamilya. Mula nung nagturo ako, 2012, nakatulong po ito sa sarili ko po muna. Kasi yun nga po, yung una kasi natuto ako mag-time management sa sarili ko. Tapos nakakatulong din ako kasi kumbaga sa financial ko po, kung may bibilin man akong bagay, may bibili ko na kasi nasa akin yung pinagpaguran. May na-extend pa rin po sa pamilya, tsaka sa kung mayroon man nangangailangan. Sa anumang bagay, hindi ka pababayaan, sa anumang bagay, hindi ka pagkukulangin. So yun, pinanghawakan ko yun, tsaka yung ibibigay naman sa'yo ng Diyos yung para sa'yo, di ba? Sa tamang panahon. Siyempre, masaya. Tatagal naman ako ng ganitong 13 years. Masaya. Habang tumatagal, masaya kasi yung mga simple na bagay na gawa mo sa kanila, parang sa kanila laki-laki na, appreciate na agad nila yun. Awa naman po ng Diyos, laging pumapasok sa isip ko yun, ang mga bata, mga tagalangit yan. Basta may nagpapaalala bigla, tapos yung galit ka na, iyahag ka nila. Sabi ko, kakatuwa naman itong mga batang to. Hindi ko namamalayan, tumatagal na ako. Sabi ko, siguro dito nga po talaga ako sa profession na to. Yung pinagpapasalamat ko sa Diyos, yung halimbawa po, sa unang araw pa lang po na pagtuturo ko, kasi yung pinakamahirap na sitwasyon sa unang pasok, sabi ko, salamat sa Diyos kasi natapos ko yung halimbawa isang buong araw. Natiis ko sila hanggang hindi ko namamalayan. Salamat sa Diyos sa buong taon kasi yung nakita ko naman na ituro ko naman sa kanila na hanggat maaari talaga, huwag yung pakikipag-away, yung pakikipagkaibigan, matuto mag-share. Siyempre, pangunahin na matuto sila manalangin sa Diyos at magpasalamat. Yung gusto ko lang po ipaalala sa mga nagsisimula pa lang po bilang mga child development worker, daycare worker, yung mga nag-handle sa mga kids, sa araw-araw na routine kasi bata yan. Yun yung lagi nating tatandaan pag may hawak tayong bata. Lagi nating isipin na bata to, dapat maganda ang maituro natin sa kanila. Huwag tayong magpapakita ng kung meron ka halimbawang
dinaranas na problema, huwag mo ipapakita yun sa kanila. Siyempre, pangunahin po nating humingi lagi ng tulong sa Diyos. Pagtiwala natin sa Diyos ang lahat ng ating ginagawa, lakipan ng sipag at tiyaga, laban lang.